Espiritu at katotohanan, at ikaw lamang po ang maitaas sa buhay po namin lahat. Maraming salamat po, Panginoon, for your goodness, Lord God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, na kung saan, Lord, mapalad po ang iyong mga anak dahil malayo kami makalapit sa inyong paanan, Lord God, at malayo makatawag sa iyong pangalan, Lord. Sa mga sandaling ito, Lord God, dalangin po namin at tinatas namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin patungo po sa iyong banal na gawain. Ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang mga sambayan ng panainiwan namin pansamantala, Lord God. At nananampalataya kami that your presence are here in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Mga kapatid, let us worship our God. When we gather here today, tonight, seeking His presence and giving Him the highest honor, glory, with thanksgiving, amen, with adoration, dahil napakabuti pa ng Panginoon. That every song, every prayer, every word na marinig pa natin sa gabing ito, nakipan ng banal na dugo at banal ng Espiritu, Panginoon. At ikaw lamang po ang gusto ba namin maranasan ang banal na presensya mo. We thank you, Lord. We honor you. Hallelujah. Samahan niyo po akong umawi sa Panginoon. Amen. Kami kaganakan. Sabi niya, umawi sa Espiritu ng katotohanan. Sumagal. Lift up our voice to God. Samahan niyo po ako.
name above your name. At wala na pong ihigit pa sa kabutihan mo, Lord. Na kung saan who can satisfy our soul. Tunay nga, Lord, our strength coming from you, Panginoon. Many give you the highest praises, Lord. Alam po namin kayo nagaganap. Nababasa niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, Lord. Patuloy mo kaming kausapin, Lord God. Sa mga awitin na to, Lord. Inaalay po namin itong lahat para sa iyo, Panginoon. Malugod po kayo sa aming mga awitin, Lord. At ikaw lamang po ang aming pasalamatan. We draw near to you, Lord, as a communion, Lord God. In the mighty name of Jesus.
presence of God. Even kayo na mga kapatid. Let us greet one another also. Pinabuko pala kayo na hindi pa kayo nababatian, ano? Umupo naman kayo. Presence of... Hindi ba? Sige po. Yung iba, pwede niyo pong i-occupy yung mga bandang unahan. Wala naman po sila, Pastor. Hindi tatas ko ba? Lahat tayo po ay mabigyan ng kalamigan. Sige, forward na tayo. Ha? Pero umiinit na. Summer na. Tapos biglang uulan. Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Una sa lahat sa ating Panginoon. Good evening po. I said good evening. I said good evening. Yan. Kasi mamaya merong balitaktakan. Ay, wala pala. Kala mo naman eh. Merong question and answer part. And ayan, Q&F. Question and final answer. Okay. So, this coming I think the last, next week na Friday, the last Friday of the month, nulit pa namin, meron pa tayong barangay prayer gathering na tayo po ang host. So, we need to pray for yung event na yon, yung fellowship na yon, para po yung lahat pa ng mga prayer items po na itataas pa natin sa Panginoon. Ngayon pa ng answer prayer. Amen po ba? At the same time, alam niyo naman po nangyayari sa ating bansa, hindi po lingid sa bawat isa na talagang gumugulo po ang ating government. Pero sabihin, pag-pray pa natin ang ating government, mga kapatid, wala pa tayong magagawa, pero ang Diyos may magagawa. Kung sila po ay gumagawa ng hindi maganda, Diyos na po ang bahala sa atin. Amen? So, hindi ko na po pakakatagalan pa. Alam ko po, excited na pong magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang gagamitin po sa galing ito, walang iba, mag-iisip, Pastor Japet Laroya, para pagpalahin ng Panginoon. Need for po pa yan, ha? Hallelujah. Hirap talaga mag-invite pag gawain ng Panginoon, ano? Pero subukan mong maganda, o kaya magbigay ng tig 1,000. Puno ang iglesia, no? Sa Bible, sabi po niya, every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Mangyayari po yung panahon na yun pag nakita ng po ng tao, ng karamihan, na si Jesus Christ ay bumababa na mula sa labahan. Kung sa ngayon, maaaring sabihin ng tao, na naman, okay na, easy ko laki lang ang buhay, wala pa si Kristo eh. Pero gugulat na lang tayo, bigla-biglaan. So, salamat sa Panginoon kasi handa po kayo sa bawat oras. Hindi ko alam kung ano reason kung wala po yung iba. Matagal na po natin ini-invite itong gawain na to, pero still, ganun pa rin. Hindi natin alam kung ano ka. Meron na tayong discipleship, pero let's continue to pray, mga kapatid, na nawa yung atin pong
pagmamahal sa Panginoon, habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya is lumalalim po yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. So, it's not all about your knowledge about the Word of God. Kasi maraming may alam sa salita ng Panginoon, pero pagdating sa relasyon sa Panginoon, wala po. So, sa oras na ito, meron po akong isi-share na hopefully makatulong po sa atin para patuloy po tayo na bago sa ating pananampalataya. Napaka-basic po nito, pero pag in-tune nyo po yung anyong spirito sa spirito ng Panginoon, meron po kayong matututunan dito. I-front mo na nga. Kaya sabi po ni Ate Silvia kanina, magkakaroon po tayo ng balitaktakan. Nung nasa first state po kami, madalas nababanggit yung dinakdakan. Balitaktakan. Okay, ganyan. So, ang ating pong topic ngayon, alam ko marami po kayong alam patungkol dito, pero susubukan ko lang po. The purpose of salvation, why God saved me. So, magtatanong po ako sa inyo, kasi karamihan sa inyo, mananampalataya na rito, hindi na bago. So, uunahin ko po siguro si Ate Loida. Yan. Dahil siya po ay asawa ng pastor, matagal na sa ministry, nag-ugat na sa ministry, yumabong na rin sa ministry, may bunga na rin sa ministry. So, Ate Loida, ano sa tingin nyo ang layunin ng kaligtasan at bakit tayo niligtas ng Panginoon? Balitaktakan tayo. Sa anniversary na lang yung dinaktakan. Sige, Ate Loida, bigyan ko po kayo ng 2 seconds. Pwedeng may isang mic ba? Lahat tayo sasagot para, of course, mayroon tayong interaction. Para malaman din po namin kung meron ba kayong natututunan, meron pong naiiwan sa inyong kaisipan about yung mga pagtuturo. Sige po, Ate. Why God saved me? Yes. Ayon po sa pagkakaunawa ko, Okay. ang pagliligtas sa akin ng Diyos ay dahil ito ay isang option sa pagbabawi ng Panginoon. Ito ba ay option? Yung kumbaga ito na yung pinaka-sukdulan. Yung kasi nga, nag-call ang man. So, isa na ako doon sa So, gusto niyang mabawi ang tao at ito yung pinaka-pamamaraan niya para maibalik niya ang tao sa kanyang layunin dahil nagkasala ang tao. So, hindi makakaabot, sabi nga, hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, sa akin, ito yung isang ginawang pamamaraan ng Diyos upang mabalik ang tao sa Kanya. Okay. Sige, salamat po, Ate Ivan. Palakpan po natin si Ate Loida. Mahina yung palakpak sa inyo. Okay, dito naman tayo, tapos pabalik tayo rito. Kuya Ben, what's the purpose of salvation? Why? Bakit, sa tingin mo, bakit ka niligtas ng Panginoon? The purpose of salvation at bakit po nga ako niligtas. Sa Old Testament pa lang po kasi, Pastor, nandun na po yung first fall of man po. So para po maibalik po ulit ang tao po, so dapat nila po pinalalagyan at upang maligtas po sila. Kaya po yung pinaka first po natin is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Gusto po ulit ng Diyos, kuha po siya ng paraan po para maibalik po ulit yung tao sa Kanya. Pati bago pa po yung pundasyon po ng mundo, sabi niya po kay Job, nasa isip na po ng Diyos tayo po lahat. So meron po talaga siyang gustong gawin sa tao kung saan yung po yung tayo po kahit na-call po tayo, gusto niya po ibalik po ulit tayo sa Kanya. Kung sabi nga po bigyan na po ng kaluluwa or espiritu lahat ng nilalang dito sa mundo kahit yung mga bato po, pero
ang pinakalasang puso po talaga ng Diyos ay yung tao. Tao. Ayan. Salamat, Kuya Ben. So, praise God. Baka natin ang Panginoon. Yung mga nagtataas ng kamay, mamaya na kayo. Sabay ko. Yung nagtataas ng kamay, pa-excited. Parang pag-discussion, mahuhubos yung oras natin. At ito naman, balik tayo kay Ate Rose. Si Ate Rose naman. Ano ang layunin ng paligtasan sa inyo, Ate Rose? At sa tingin nyo, bakit kayo iligtas ng Panginoon? Sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. The purpose of salvation, why God saved me. Sa akin po, sa nakikita ko sa mga tanong na ito, kaya tayo niligtas ng Panginoon upang hindi na tayo magpatuloy sa mga kasalanan. Inuldukan na ng Panginoon ang mga kasalanan sa atin. Nasa tao na lang po, kung kahit siya ay natanggap niya na yung Panginoon at naligtas na yung kaluluwa niya, kung magpapatuloy pa siya, yun yung malaking problema. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa gabi ito at ang aking pong na unawaan dito sa tanong ni Pastor Japet na talagang ang Panginoon sa dami-dami ng sa mundo, tao ang kanyang napili. Diba sabi niya, ang tao ang kanyang wangis at kalarawan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Palakpan pa natin si Ate Rose. Okay, dito tayo kasi may nagtatas ng kamay dito Alam ko ito yung leading commentary ng Bible. Sige, Kuya Ryan, ano sa tingin mo ang layunin ng kaligtasan at bakit ka niligtas ng Panginoon? Kwan lang 2 seconds lang, Kuya Ryan. The purpose of salvation, naniniwala po ako to sinabi ni Sister Rose, to free all mankind from sin, from suffering, and from death. And also to allow us na magkaroon tayo ng eternal relationship with God. Amen. Palakpan natin si Kuya Ryan. Napakasimple pero talagang pwede. Paabot po nung regalo dyan. Okay, mamaya magtatanong po. Dahil birthday po ni Ate Loida, wala po kaming regalo. Props ko lang po ito. Props lang po. Mamaya, kasama po yung mayroon akong gustong ipaliwanag na kailangan ko ng illustration para maunawaan po ng bawat isa. So, the purpose of salvation, why God saved me. So, tama po lahat ng sagot natin, pero meron po akong gustong mas malalim pa na ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung napag-aralan nyo na ito sa inyong personal na devotion. Kasi as far as I know, habang magde-devotion ako na ito po yung na-receive ko na revelation. Naniniwala ba kayo na ang kaligtasan ay regalo? Ayan. Ito, regalo. Kaya Ben, nung tinanggap mo ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay, so for example, this is salvation, tinanggap mo. Ano pa na? Ayan, that's the salvation. Yan po yung salvation. Itago mo muna kasi hindi ko mahilig dito. Yan po yung salvation. Ayan. Mapaya ko na-explain. Tago mo muna. So, 1 Timothy chapter 5, chapter 1, verse 15 to 17. Ito po yung unang Timoteo chapter 1, verse 15 to 17. Sabi po niya rito, ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Yan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Sino yun? Si Apostol Pablo. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katyaga sa mga makasalanan. So see? So gusto talaga ng Panginoong Jesucristo na ang bawat maligtas. Bawat isa ay maligtas. Ayaw niya na mayroong mapahama. So, ngayon, babalik tayo doon sa ating tema. Bakit? Bakit gusto kanyang paligtas? Anong layunin kung bakit ka niligtas ng Panginoon? So, kanina may mga sinagot tayo. Pero mamaya, lalaliman po natin yan.
Let's go to our introduction. Nasabi po ni Kuya Ben kanina, introduction. At basa, Kuya Ben? Nothing in our life happens by accident. Everything has a purpose, and we believe that God is the one who Purpose. orchestrated everything. Kayo ba naniniwala na ang buhay nyo ay orchestrated na? Yung inyong pagkasilang, yung inyong paglisan sa mundong ito, kung bakit ka nandyan ngayon, kung bakit naging teacher ka, naniniwala ka ba it is orchestrated by the Lord? Kung bakit member ka ng church, naniniwala po kayo na orchestrated ng Panginoon yan? Kasi wala ho sa bokabularyo ng mga mananampalataya yung word na aksidente. Wala hong aksidente sa Panginoon. Lahat ay niloob ng Panginoon dahil meron siyang layunin. Ngayon sa mga negatibong bagay, for example, pinanganak na may kapansanan. Sino ba ang kasagot? Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Ano sa tingin niyo? Yung mga taong pinanganak na may kapansanan, sa tingin niyo, Lord yun. Kasi sinasabi natin na walang aksidente sa Panginoon. Lahat may nalunin. So, ibig sabihin, kahit pa ano yung kalagayan natin sa buhay, it's either in physical, emotional, mental, meron ng layunin ng Panginoon. Kilala niyo si Nick Bodges na niya? Bodges. Hindi ma-pronounce yung kanyang apelyido. Kung kayo sa kalagayan ni Nick, ano masasabi nyo? Parang sabihin natin, parang hindi yata tama yung pagkakalikha ng Panginoon sa akin. Parang aksidente yata yung pagkakalikha sa atin. Pero ang sabi ni Nick, walang aksidente sa Panginoon. Niloob ng Panginoon ang lahat ng bagay. Maliwanag po mga kapatid. Kaya yung nangyayari sa buhay natin, it is already orchestrated by the Lord. Psalms chapter 139 verse 16, sabi po niya roon, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them come to be. Naintindihan niyo? Wala pa tayo sa mundong ito, alam na ng Panginoon. Basahin natin dun sa kabila, Jeremiah chapter 1 verse 5 para mas maliwanag. Before I formed you in the womb, I know you. So wala pa tayo dun sa sinapupunan ng ating mga nanay, mother, o sino pa man ang tawag po natin, kilala na tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, before you were born, I set you apart. Pinili ka na ng Panginoon. Masaya ba kayo na pinili kayo ng Panginoon? Amen! Alala ko po nung last Thursday, may Bible study po kami doon sa grupo namin. Sa Ka-Ministry. Yun po kasi pangalan ng grupo namin eh. Ka-Ministry. So we are talking about family. So lahat po kami nagsimula sa pamilya na masasabi namin hindi perfecto. Pero nagulat po kami dahil isa lang common factor sa amin. Lahat kaligtas ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, everything is orchestrated. Kaya ako naniniwala, i-claim nyo po yung pamilya nyo na kung ikaw niligtas ng Panginoon, is also your family, iniligtas din ng Panginoon. It's already orchestrated, kapatid. I-claim mo lang. I set you apart, I appointed you as a prophet of the nation. Another next, Ephesians chapter 1 verse 4. Eto, mas mabigat po ito. He had chosen us in Him before the foundation of the world. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, wala pa ang creation. Wala pa ang mundong ito. Pinili ka na ng Panginoon. Yan ang sarap pakinggan. Ulitin ko, He had chosen us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Next verse, Luke chapter 12 verse 7. Indeed, the very hairs of your head are all numbered.
Don't be afraid, you are worth more than many sparrow. So, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay sa atin. Sabi niya rito, pati yung bilang ng hibla ng ating buhok, bilang ng Panginoon. Pabiruin nyo, napaka-amazing ni Lord. Kaya lahat ng mga bagay na tinatago-tago ng sarili natin, alam ng Diyos yan eh. Sorry. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Maaaring ngayon, nakangiti ka, pero alam ng Panginoon yung puso mo. Maaaring ngayon, nakasimangot ka, birthday mo pa naman. Sorry. Alam ng Panginoon lahat ng bagay. In the book of Exodus, sabi niya, I know your pain, I know your hurts, I say your labor. Nakikita lahat yan ng Panginoon. Alam lahat yan ng Panginoon. Kaya wala mo tayong may tatago sa ating Panginoon. Next, God is omniscient God. He knows everything about us. Yan. So yun po yung isang napakagandang bagay na sa lahat ng pinagdadaanan natin, God knows. God knows, mga kapatid. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Ito, another thing. Sinulat ko na po para hindi ko na mahina po kasi ako sa memorization. He knows that you will be a male or female. Kaya Leo, alam ng Diyos pa na magiging lalaki ka. Hindi mo alam, ano? Parang meron kang na gender crisis. hindi ka pa sigurado, ah. Pero sigurado ka na dyan, ah. Mamaya, magulat kami sa iyo, ah. He knows that you will be a male or female. Alam ng Diyos yan. Ako po, nung pinanganak ako dun sa birth certificate ko po, female lang nakalagay. Hindi ko po alam kung ito po ay sinadya o error lang talaga. Eh, siguro hindi nakita nung nagpapaanak sa pagmamadali, oh, babae to. Salamat sa Panginoon, naiayos naman kami, kaya naiayos po namin, kaya kinasal po kami. Kasi hindi po kami pwedeng ikasal na parehas na babae sa birth certificate po namin dalawa. So, grasya po ng Panginoon. So, alam pala ng Panginoon. Huwag na kayong magdalawang isip. Sa panahon natin ngayon, may gender crisis na tinatawag. Marami po ang naglaladlad. Nagugulat ka, lalaking lalaki sa susunod na mga araw. Diba? Nakapalda na. Yung sikat na paborito nating action star dati, si Rostom Padilla, macho, diba? Poging lalaki. Nagulat ka na lang eh. Ayun. Hallelujah. Alam ng Panginoon. He knows that you will be a Filipino. Ayan. Napakasimple, no? Si Kuya Leo, pag titignan mo, parang may lahing pan eh. F4 na one, na sobrang sa kanin. Sabay ko. No, kasi sa F4, medyo mahirap ang bigas nun, di ba? Pinipilaan pa yung NFA, eh ngayon. Kaya yun. Lumusog na yun. F4. He knows who you are and your future. Ang follow-up question is, alam mo rin ba that God already ordained the time na ikaw ay maliligtas? Alam niyo ba yan? Na in-ordain na ng Panginoon na ikaw ay maliligtas. Hindi aksidente na ikaw ay naligtas. It is ordained by God. Kaya magugulat tayo bakit may mga tao na akala natin hindi maliligtas, hindi mababago. Pero nagulat ka, binago ng Panginoon. It is already ordained. Doon sa verse na binasa natin, sa 1 Timothy, sabi po yan, di ba? Ako na ang pinakamakasalanan ng tao, pero niligtas pa rin ako ni Kristo. It is ordained. Na si Apostol Pablo, na mamamatay tao, persecutor ng mga Kristiyano, niligtas ng Panginoon. Inordain ng Panginoon.
Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa. There will be a divine appointed time sa mga mahal natin sa buhay. It is already ordained. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Darating ang araw, sila rin ay papaguhin ng Panginoon. Ordained na po yan. Ano pa? Malapit na tayo. God already set the divine appointed time para ikaw ay makakilala sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. The question is, do you also know that God has a purpose for why He saved you? Or have you also asked yourself, why we are here, bakit tayo niligtas ng Panginoon? What is God's purpose? Ito na po yun. Many Christians claim to be saved but do not continue. Dito ko po ipapaliwanag yung regalo na yan. Marami hong Kristiyano ang tumanggap pero hindi nagpatuloy. They think salvation ends with accepting Jesus Christ. Akala po nila, pag tinanggap nila ang ating Panginoong sa Kristo, tama na, sapat na. Pero may pagkakamali. Many Christians are saved but do not realize what the gift of salvation contain. Ito po yan. Kuya Ben, sige. Dahil yan yung tunay na regalo mo na inahawakan, regalo ng... Kanina, sabi ko, tinanggap ni Kuya Ben yung regalo ng salvation. Pero anong ginawa niya? Tinago mo. Bakit? Sabi ko, tago mo eh. This is salvation. When we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we receive the gift of salvation. Ang karamihan ng Kristiyano, hindi binuksan ng regalo. A lot of Christians today, they are saved. That's enough. Tinanggap na nila eh. Hindi nila binuksan kung ano ang nakapaloob sa kaligtasan. At yun ang ituturo ko po sa gabing ito. Maraming Kristiyano easy-go-lucky sa church. It's because they receive the gift of salvation. Okay na. Aatin sila kung gusto nila. Mananalangin sila kung gusto nila. Kasi saved na sila. Magbabasa sila ng salita ng Panginoon kung gusto nila. Saved na sila. Pero hindi buksan. Salvation. At hindi nila nalaman kung ano ang nasa loob ng kaligtasan. Naintindihan nyo, mga kapatid? Naintindihan nyo? Maraming Kristiyano ang ganyan. Hopefully may umaunawaan po kayo sa gabi ito. Many Christians are saved but do not realize what the gift of salvation contains. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na tinanggap mo lang at isinantabi na parang walang halaga. Nababasa niyo po? Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na tinanggap mo lang at isinantabi na parang walang halaga. Naintindihan niyo? Sa tingin niyo maraming Kristiyano ganyan? Yes. When they receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior, they live as if in the old life. Tinanggap na nila, ito na yung gift ko, tinago na nila. Ibalik, saved na ako. At naintindihan nyo yung sinasabi ko, ha? Hindi na sila nag-pursue, hindi na sila nagpatuloy. Kaya hindi nila nalaman kung ano yung nasa loob ng regalo. Kayo ba, pag mayroong literal na regalo, ano ginagawa nyo? Be honest, be honest. Di ba binubuksan nyo? Excited kayo magbukas? Tapos nagulat kayo, ano ba yan? Ganito lang binigay. Sabay ganun. Di ba? How come na mayroong mga tao na tumanggap ng regalo ng kaligtasan, they are not excited? Supposed to be excited tayo lahat eh. Ano kayang meron sa kaligtasan? Ano kayang nakapaloob sa kaligtasan? Kailangan kong buksan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos
nakalakip na regalo ay layunin nito. Hindi mo malalaman ang layunin ng regalo na yan not unless buksan mo at malaman mo kung ano yung nasa loob. Hindi mo yan magagamit eh. Tama hindi? Oh, malapit na tayo. Malapit na tayo. Sabi po rito, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God." So, ang kaligtasan mga kapatid, regalo ng Panginoon. Amen po ba? Not a result of work, so that no one may boast. Romans chapter 5 verse 15, "But the free gift is not like a trespass. For if many die through a man's trespass, much more have a grace of God for the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abandoned for many." Ayan. Maraming Kristiyano ang tumanggap ng regalo ng kaligtasan, pero karamihan sa kanila hindi binuksan at inalam kung ano ang nakapaloob sa kaligtasan. Next. Eto, follow-up question. Ikaw ba, binuksan mo na ba ang regalo ng kaligtasan? Natuklasan mo na ba ang layunin kung bakit ka niligtas? Okay. So, meron po akong mga ipapaniwanag na mga bagay para hindi ho natin mapag-iba-iba yung meaning. Bago po ako magpatuloy sa ating pag-aaral, gusto ko pa muna ipaliwanag yung pagkakaiba po ng benefits, rights, function, and purpose. Yung sinagot po nyo kanina, titignan natin kung saan category po yun. Nasa benefits po siya, or nasa rights ba siya, nasa function, or a purpose. Next po, what is benefits related to our topic, salvation? Number 1, benefits are the blessing we receive when we receive our Lord Jesus Christ. Okay, tingnan niyo po ito. Pag-aralan natin. Benefits are the blessing we receive when we receive our Lord Jesus Christ. Ano po yung mga blessing na yan? When we receive our Lord Jesus Christ. We are sanctified, we are justified, ano pa? These are the blessing. If we say benefits of salvation, these are the blessing we receive. Sinishare ko po ito para mapag-iba po natin. Ano pa? We are saved from eternal condemnation. That's a blessing. Ano pa? We have the Holy Spirit. The abiding presence of the Lord in us. That's a blessing. Another, rights. Ano yung rights? Rights are the assurance of inheritance of being saved. Nakikita niyo po yung pagkakaiba? So, rights natin, sabi po sa John 1:9, "As many who receive, He gave the rights to become Son of God. And we are legitimate to have inheritance." That's right. So, magkaiba ang benefits and rights. Ang benefits pwede matanggal, ang rights hindi natatanggal. How about the function? Yan. Function. Functions are the duties and responsibilities of all who are saved. Example po dyan, our talent is singing, dancing, playing instrument. Our function, preaching, pastoring, doing ministry, gifting, and etc. All of these things are function. To become a worshiper is not a purpose. It is a function. Kaya ko po pinapaliwanag, mga kapatid. Naunawaan nyo? For example, ito. Ano ang purpose nito? Microphone. To amplify sound. So, para ma-amplify nyo yung sound, kailangan may function. Anong function?
Kailangan mo ng battery para mag-function na maayos. Isalpak mo sa amplifier para mag-function po siya. Naunawaan nyo? Naunawaan. So, ito. Tutuloy ko po. Worship leading, worship for giving, helping, caring, discipleship, mission, are function, not a purpose. Marami pa pong iba. Kaya ako pinapaliwanag para mapag-iba po natin. Kasi ang akala po natin minsan, kung ano yung ginagawa natin, yun na yung purpose natin. Hindi ho. That's not function. Naunawaan nyo? Kung di naunawaan, kain na lang tayo. Naunawaan po. How about the purpose? Okay, dito po tayo sa purpose. Purpose is the reason why we are saved and why we exist. So kanina, yung example ko po ito. Amplify sound. So kailangan mag-function siya para ma-serve niya yung function niya. Now, let's go to our conclusion. Tapos na tayo. Tapos na po tayo sa introduction. The conclusion we have come to is that our function and purpose must be aligned together. Ulitin ko po. The conclusion we have come to this is that our function and purpose must be aligned together. For what reason? Since we cannot serve or fulfill our purpose not unless we function or operate properly. Ang microphone na ito, hindi niya masaserve o ma-fulfill yung kanyang purpose kung mayroong malfunction. Same as true as Christian. Hindi natin masaserve yung purpose natin kung bakit tayo niligtas. Not unless we operate or we function right. And our function and purpose must be aligned. Napakasimple. Bigyan ko po yung illustration. For example, ang purpose mo is mag-graduate ka maging teacher. So, yung gagawin mo dapat align para maging teacher ka. Hindi pwedeng teacher ang purpose mo, tapos engineering ang tinukuha mo. Naintindihan nyo? Same as true as Christian, no? If we have a purpose in our salvation, dapat in-line yung ginagawa natin para ma-serve natin yung purpose ng ating pagkaligtas. Sabi dito, in addition, our purpose and function must be compatible. So, hindi pala naghihiwalay ang function sa purpose. Yan. Why? Our purpose cannot be enlisted not unless we operate as intended. Hopefully may nauunawaan po kayo mga kapatid. Kasi lalo na sa worship team, hindi po namin kayo pwedeng ilagay sa lugar na hindi naman talaga yung calling ninyo. You must be put in the place wherein doon talaga kayo tinawag ng Panginoon. Tuloy na tayo, kapatid. Pero may nauunawaan ba talaga kayo? Nakatanong po, ano nga ba ang layunin ng kaligtasan? Some say, I am created to worship. Meron pa ang kanta, I was made to worship it. Pero to be honest with you, may mali yun. Hindi yun yung layunin natin. Marami tayong turo na tinanggap na, hindi ko sinasabing mali, pero kailangang laliman. We're not created to worship God. Para mabigat. We are not created to worship God. That's not our purpose. That's our function. Naunawaan nyo? We are not created to pray and read the Bible. That's a function. Mayroong purpose sa Panginoon na mas mataas pa kaysa doon. Yung pag-ikot nyo, yung pag-attend, those are function, mga kapatid. Those are not the purpose of being saved.
Okay, let's go to number 1. The purpose of salvation, bakit ka niligtas ng Panginoon? Number 1, 3 bagay lang po ito. Number 1, ito nasabi na po kanina. The first reason kung bakit ka niligtas ng Panginoon is to bring us back in our original state with God. Kaya ka niligtas. Paliwanag po mga kapatid, hindi ka niligtas para maglingkod. Hindi ka niligtas para kumanta o sumayaw o mag-worship. The first reason why you are saved is to bring us back in our original state with God. Ang tanong, ano ba yung original na kalagayan natin sa Panginoon? So, magtatanong na po ako ulit. Ate Annabel, sa inyo pong tagal na paglilingkod sa Panginoon, paano nyo po masasabi, paano ba tatanungin ko? Anong alam nyo yung original na kalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon nung nilikha kayo? Sorry, ganun. Bigyan nyo po ng pan. Sige. Ay, ang pagkakabad sa ating magkakalintinhaan ng Diyos ang tao upang pamahalaan niya ang lahat ng kanya nilagay dito sa mundo. Pamahalaan at siya ang malaga sa lahat ng bagay. Ito po ulilat na kaya nilila ang tao. Okay. Pamahalaan niya ang mga kahayupan. Mga hayop. Mga lumilipad, gumagapang, lumalangoy, lahat ng bagay. So, yan po yung sabi po ni Ate Annabel. Salamat po, Ate Annabel, sa sagot. Ayan. So, okay, patuloy ko na po. May tanong po ulit ako ha. Tandaan niyo yung mga sarili niyo kasi pag nagtanong ako, may premyo na po. Premyo na sa likod. Okay. To bring us back in our original state with God. So, ano ba yung original na kalagayan natin sa Panginoon? Next. Next. Yun. Nauuna pa yung balawan. The original state of man with God, unang-una, they have intimate communion and fellowship with God. Yan po yung unang original na kalagayan ng tao. Yan. Ulitin ko po, yung original na kalagayan ng tao, unang-una, intimate communion and fellowship with God. Genesis chapter 3 verse 8 sabi niya, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he walking in the garden in the cool of the day, and they hide from the Lord God among the trees of the garden. So tingnan niyo po grabe po yung fellowship ng tao sa Diyos noon. Para alam niyo sa loob ng pamilya, andun na kayo ng babandi. Si Lord naglalakad-lakad lang sa tabi-tabi. Pwede mo siyang kausapin. Sa ngayon, wala na. Nagtatago na si Lord sa atin. Ang hirap na hanapin. Minsan, akala mo, wala pa siya. Pag nanalangin ka, pala mo, layo-layo ng Panginoon. Pero noon, grabe po yung intimacy ng Panginoon sa tao. Kayo ba, inaasam nyo na ganun din? Sino nag-aasam sa inyo? Mangyayari lang yan kung mauna na kayo. Ang kausap nyo na sila. Pero in our personal life, gusto talaga natin na si Lord mausap din sa atin. Diba? Gaya ng tao. Next. This passage say that God was walking in the garden in the cool of the days, signifying that God's presence and interaction with Adam and Eve in the Garden of Eden. So, ibig sabihin, noon, parang magkaibigan lang, parang magtropa lang, parang magpamilya. Yun yung klase ng relasyon na meron ng tao sa Diyos. Grabe, Pwede mo i-approach ka, Lord, kumain ka na ba? Tingnan niyo yung imagine yung closeness ng tao at ng Panginoon.
Di ba? Kakaiba. Ngayon, kahit ilang panalangin ka minsan, parang feeling mo, try na try ka, feeling mo, ang layo ng Panginoon. Sana ganyan din ang mangyari sa atin. Some scholars explain it is a Jopani, which means God appeared in a visible form of Adam and Eve, while some say it is a poetic way of describing God's intent and God's intimate presence with God. Tingnan niyo po nung hindi pa nagkakasal ang tao, grabe yung closeness. Grabe po yung talagang mingling ng Diyos sa tao. Pero nung nagkasal ang tao, ito po yung nangyari. Kaya gustong ibalik ng Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. Ito po yung nangyari nung nagkasal ang tao. Romans chapter 3. Tingnan niyo po Sa Romans chapter 3, ito po yung consequence nung nagkasala ang tao. Sabi niya, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made a church that Jews and Gentiles are alike, are all under the power of sin. Tuwating po kasi sa panahon, sa buhay po ni Apostol Pablo, nag-away-away ang mga Gentiles at Jews. Sabi po nila, sino ba talagang mas may karapatang maligtas? Gentiles ba o Jews? So sumagot si Pablo, wala akong pagkakaiba. Even you're a Gentiles or a Jews, tayo ay nagkasala. Amen po ba? Kaya sabi po niya rito, at it is written, no one is righteous, not even one. So Gentiles or Jews, lahat tayo makasalanan. At ano nangyari? There is no one who understand. Sabi po niya, there is no one who seek God. Ano unang response ng tao nung sila nagkasala? Sinig ba nila si Lord? Sinig ba nila si Lord? Ano ginawa nila? Nagtago sila. Kaya yung mga nagtatago, lumitaw na kayo. Hindi, madalas po kasi pag may nagawang kasalanan, tingnan mo yung bata, pag may nagawang kasalanan, alam mo na di ba? Hindi yan madalas magsasalita, hindi nagpapakita sa iyo, baka mapansin. Pero pag tinawag mo na, siya nakabasag ng pikan! Ayun na, nakayupo na yan. Madalas ang response ng tao, nagtatago pag may kasalanan. Kaya, ano sa tingin niyo? Bakit nagtatago? Next tayo. Victory na ba? Ito po ang rason. Bakit nagtatago ang tao? Man lose his consciousness of God and become self-conscious. Nung nagkasala ang tao, sino nakita nila? Sarili nila. Nakita nila, hubot-hubad sila. Nawala na yung God's consciousness. Ang nakita na nila, yung sarili na nila. Minsan pag nagkakasala tayo, di ba, nare-realize natin, nagiging conscious tayo sa sarili natin. Tama hindi? Mali pala yung ginawa ko. Kailangan ko na magtago. Di ba, nagiging conscious tayo sa sarili natin. Pag nagkakasala tayo, pero yung iba, hindi talaga conscious eh. Naulit-ulit yung kasalanan eh. Curious. Hindi maganda yung una. Subukan ako eh. Kaya tignan nyo, may mga verse po ako nilagay. Bakit ang tao anxious sa mga pangangailangan? Ano sa tingin nyo? Mas conscious sila sa sarili nila kaysa Diyos. Kaya sabi po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Yung consciousness ni Lord mo nang hanapin mo. Hindi yung consciousness mo sa sarili mo.
Madalas yun yung ginagawa natin. Conscious tayo sa sarili natin. In what way? Hinahanap natin yung para sa sarili natin. Inuuna natin yung pangangailangan natin. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom. Consciousness, God's consciousness first. That's self-conscious. Naintindihan nyo, mga kapatid? Yan ho ang resulta ng pagkakasala. Mas naging conscious ang tao sa sarili niya kaysa maging conscious sa Panginoon. Kaya sabi niya, wala nang naghahanap sa Diyos. Naintindihan nyo? Noong oras na ba? Ate Eloida? Magpo-blow the cake pa ba kayo? Hindi naman. Basahin ko lang ito, Philippians chapter 4, verse 67. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. See? Instead of being anxious, maging conscious tayo kay God. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Naunawaan niyo po ba? Minsan we are more on the facts. Yes, may pangangailangan, but there's a reality. Which is, there's a God. May Diyos tayo na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Dapat maabot po natin. Naalala niyo yung preaching po ni Pastor Rene? Di ba? Kung saan yung naaabot ng consciousness mo, doon yung magmamanifest sa buhay mo. Kung consciousness mo is natural, yun lang yung nagmamanifest sa buhay mo. Pero dapat abutin natin yung pinakamataas na consciousness, which is consciousness of God, that it will reflect outside. Kasi alam natin that everything begins in the spiritual. Kaya ang human consciousness talaga, natural consciousness, madalas, ang reflection, self. Yung natatakot ka, nagdududa ka, that's self-consciousness. Kaya sa Bible, do not be anxious. Naintindihan nyo, mga kapatid? Bala kayo. Kayo ba naniniwala na minsan naglagay ako doon sa note ko that though I am weak, but I am in me is strong. You are conscious of yourself that you are weak, but you are also conscious that you are strong because God is in you. At dapat yun yung mag-reflect palabas. Naintindihan nyo? Yes. Paala na kayo. Di ba mamaya magkakaintindihan tayo lahat kasi kakain tayo lahat. Hallelujah. Next. Sa Matthew 6:31 to 33, ito po yung sinasabi ko. Magandang balita, Biblia sabi niya. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito, self-consciousness. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin. Ayan. Sino mga nag-iisip na kapusin dito? Kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit. Are you conscious that there's a God in heaven? Conscious pa kayo na may Diyos sa langit? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Sabi niya, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Nagkataon ba to? Na laging kinokonek ng Panginoon yung mga bagay sa pangangailangan ay yung kaharian ng Diyos. You say that we must be conscious of God, not on the things of this world. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Minsan, mahirap talaga i-explain din ito kasi alam nyo, makikipagpanggaan ka. Alam nyo ba? Kung sabi nga ni Pastor Rene,
ang pagpapaliwanag sa salita ng Panginoon ay depende dun sa consciousness ng tao. Alam niyo kung bakit? If you are in the natural consciousness, ibig sabihin, in pantaong perspective, you will i-explain mo ang salita ng Panginoon in human perspective. But when you are in the Spirit, in God's consciousness, ang paliwanag mo, iba rin. Kaya minsan, hindi nagkakatugma, hindi nagkakaintindihan. Diba? Dapat magtrabaho tayo. Tao tayo eh. Kailangan natin ng pera. Paano pag nagkasakit? Is that God's consciousness or human? Human. Pero kailangan ba natin yan? Yes! Yes! Pero maliban dapat mayroong isang bagay na mas mataas. Yung seek ye first the kingdom of God and righteousness. Kasi bakit? Marami po kasi nakakalimot sa Panginoon pagdating sa pangangailangan. Sana naunawaan niyo. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Nakawala ka na sa gawain kasi sa pangangailangan. So, balik tayo. Sige first. Be God's conscious. Amen po ba? Romans chapter 3, verse 9. Parang haba pa nito. Ilang slide pa yan, Kuya Dan? Parang kumakalam yung Romans chapter 3, verse 9, sabi po yan, what shall we go? Nabasa ko na kanina to, Kuya Dan. Verse 11 ko na. Verse 11, there's no one understand, there's no one who seek God. Verse 12, all have turned away, they have together become worthless. All have turned away, they have together become worthless. Nung tayo po ay nagkasala, nung ang tao ay nagkasala, they become worthless in the sight of God. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, ano nangyari sa atin? We become valuable in the sight of God. Noon wala kang halaga. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng halaga. There's no one who does good, not even one. Verse 15, their feet are swift, with shade of blood, ruin and misery mark their ways, and the ways of peace they do not know. Sabi nga rito, and the ways of peace they do not know. Sabi po dun sa napapanood po natin sa Facebook reel, sabi niya, I want trouble. The ways of peace do not know. There is no fear of God before their eyes. Yan. Sabihin nyo lang sa akin kung inaantok na po kayo. Yan. Okay, next tayo para next. Kape muna kayo. Dapat pala may nagtitinda dito ng balot, chicharan. So anong gusto ng Panginoon? The Lord wants us to be restored in our original state with Him. That's why He saved us. So that's the first purpose. Kaya alam nyo na po ang purpose ng pagkakaligtas, no? To bring us back in our original state or position with God. Ano yun? Intimate communion and relationship with God. Kaya eto po, naisulat, sabi po niya, Exodus chapter 20 verse 3, bakit nasabi niya to? You shall have no other God before me. That's the first command. Kasi gusto ng Panginoon na i-restore yung relasyon ng Diyos at ang tao. Kaya ang very first command ng Panginoon, wala kang ibang Diyos
maliban sa akin. Another verse, sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. See, these verses nagpapatunay na gusto ng Panginoon na i-restore tayo dun sa relasyon natin doon sa Panginoon. Amin po ba? Grabe, ano? Wala pa tayo sa kalingingan yung relasyon nila Aidan ng Panginoon. No? Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron sila eh. Best friend ba sila? Katropa ba sila? Ano? Kakaiba yan, no? Kakaiba? Revelation chapter 2 verse 4, sabi niya, but I have this against you, you have abandoned the love you have at first. So yan yung ginawa ng tao. They abandon their love to God. At ang gusto ng Panginoon ay i-restore yung relasyon na yun. And that is your purpose kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya kanina in-explain ko kung anong pagkakaiba ng function at purpose. Sabi ko, worship is not a purpose. It is a function. Discipleship is not a purpose. It is a function. But in order for us to serve our purpose, we need to function right. Okay. Tatapusin ko na po sa pangalawa. Yung pangatlo siguro next year na po pagkatapos ng birthday ko. So yung pangalawa, the second. Naintindihan niyo yung first? Ano yung first mga kapatid? What the first purpose why God saved us? So alam nyo na rin ang pagkakaiba ng benefits, right, function, and purpose. Kaya pag nagsishare kayo ng salita ng Panginoon, kailangan maging maingat kayo sa pagsasalita. Kasi marami nagpipreach na we are created, this is our purpose. Madalas to worship. Inuulit-ulit ko. Worship is not a purpose, it is a function. Amen po ba? Okay, the second. Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Anong layunin ng kaligtasan? The second is to become Christ-likeness. Ayan. To become Christ-likeness. Okay? I-illustrate ko ulit para maliwanag tayo. Sa basketball, Kuya Leo, ano ang purpose? Anong purpose? Anong purpose? Ayan yung sinasabi ko. Dapat nakikinig kayo. Ang purpose ng bawat game is to win. Kaya nga ini-explain ko yung benefits, rights, function. Purpose, ayan, para mapag-iba natin. The purpose of every game is to win. Tama? Di baling matalo, ang importante, hagi. And our function to win is, di ba sa games, merong card, merong ball handler, may shooter, ano ba yun? No. So we need to function in order for us to win. Sa mahilig sa ML, sino nag-ML dito? Taas ang kamay. Huwag mahihiya. Huwag mahihiyang magtaas. Sa likod, no? Di ba sa ML, ang goal is, ang purpose is, panalo. So, meron doon, may kanya-kanyang function doon. Merong MM or the marksman. Merong sustain ability or tank na sinasabi nila. Merong mage or AP na sinasabi po nila. Ano pa? May fighter, may core or farmer. Wala kayo alam. Kabisado ko siyempre, tinuturuan ko eh. Yan po yung part of discipleship namin. Diyan po sila natatagpuan. Hindi ko sila makita kung saan-saan sa Facebook at Messenger. Nasa ML po sila lahat. Sabi ko, opening prayer muna tayo.
So, inuulit-ulit ko para maunawaan nyo yung function sa purpose, mga kapatid. So, a second purpose is to become Christ-like Him. In Genesis chapter 1 verse 26, God's original plan for man was to reflect His likeness or to manifest His nature. Okay. Genesis chapter 1 verse 26, sabi niya rito sa NIV version, then God said, let us make mankind in our image. Wala siyang own. In our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the bird of the sky. So, kanina sumagot po si Ate Annabel na what's the purpose? Sabi niya, to rule. So, ipapaliwanag ko po. To rule over the fish, birds in the sky, and the lifestyle is not a purpose. It is a function. Naunawaan nyo, mga kapatid? Hindi na. Kasi those are function para ma-reach natin yung purpose natin. So, ang purpose dito is to become Christ-likeness. Kaya tayo nilikha ng Panginoon is to manifest the nature and image and likeness of God through us. So, ano nangyari nung nagkasala ang tao? Natanggal. Next page. But when men sin against God, they lose His nature, image, and likeness. Kaya sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Man is supposed to be created to carry God's glory. And God's glory speak about the reflection of God's in us. The nature, the image, and likeness of God. Nawala po yung nature ng Panginoon sa buhay ng tao nung sila ay nagkasala. Ano ang lumabas na nature? Yung self. Yung expression ng self ang lumabas. Kanina, nag-uusap kami ni Kuya Dan, tinanong ko rin si Kuya Raymond kagabi, hindi ko alam, hindi naman sa mga. Di ba ang tao nilikha from dust? Sa Bible, meron din ako nabasa na nilikha mula sa lupa. Ano yun? Tao lang ba ang nilikha sa alabok? Marami. Tao lang ba ang nilikha sa alabok? Yes, sigurado kayo. At tinigan ng Panginoon. Tao lang ba yan? Kasi gabi, habang nagbabasa po ako ng Biblia, in Genesis chapter 2, when God created all kinds of animals, kumuha siya ng lupa. So, I conclude na lahat ng hindi nahahawakan are made by His Word. Tulad ng hangin, ulan, liwanag, galaxy, lahat ng bagay sa salita. Pero yung lahat ng nahahawakan natin, mayroong pinanggalingan. At doon sa pinanggalingan nila, doon din sila bumabalik. Naintindihan niyo yung simple one lang. Kasi hindi naman po mga espiritu yan. Pag sinabi yan ng salita, ibig sabihin, walang pinanggalingan yan. So itlog, siguro. Okay. So, ang nangyari po mga kapatid, yung glory ng Panginoon, yung carrier na tao, hindi na si Lord ang naging expression. Sarili na. Self na yung na-express sa buhay natin. Sabi ko kanina, when men sin, naging self-conscious sila. Wala na yung kaisipan na pagiging Diyos. Supposed to be, meron tayo dun eh. And eto mga question na po na i-search nyo mga kapatid ha.
one time natanong ko sa sarili ko, ano ang layunin ng puno ng buhay doon sa atin? Bakit nandun yung dalawang puno doon? Pwede naman kainin yun, hindi yan pinagbabawal. Pero how come na hindi yun yung kinain ng tao? Meron ba kayong sagot doon? Wala rin. Hindi, sige, Ate Annabel, sagot lang kayo. Kung makakain yan. Kasi, kaya may nangyari pagpili, merong gusto, merong nagpagpul na nagudyo para ilang kainin. May dumating na May dumating na tukso. Sino yan? seka. Talaking babae ang tukso. Diba yun? Kasi tulong mo namin mag-iamok sa mga tulong sila. Kasi naisip ko lang na kung siguro yung puno ng buhay ang kinain po nila, hindi ko alam kung anong mangyayari. Maligaya po. Maligaya? Nasubukan niyo na. Ilalis ko sila kasi ilalis sila Alam niyo po kung bakit puno ng buhay? Yun po kasi yung, as far as I know, magiging immortal ka na nun. So, you will not sin anymore. Hindi ka na mag-aasala. Kaya nung kumain ng tao ng fruit of knowledge of good and evil, tinago ko yung tree of life. Alam niyo kung bakit? Kasi magiging eternal na ang pagkakasala at kasalanan. Kaya tinanggal na sila doon. Tinago na. Para proteksyonan, sabi po na Annabel. Okay. Natapos na pala yung pangalawa. Yun lang yung napakasimpleng explanation na ang gusto ng Panginoon, the purpose of Panginoon sa atin is to be Christ-likeness. So, to serve that purpose in our life, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya may function. Para maging Christ-likeness tayo, we need to pray, we need to study the Bible, we need to obey the Word of God, we need to apply the Word of God in our life para ma-serve natin yung purpose to become Christ-likeness. Ngayon, nauunawaan niyo po. Last na tayo. Hindi ko na masyadong explain. The last purpose of salvation is, the last purpose of salvation is to establish God's kingdom on earth. Ayun po yung pinakalas. At ibigay ko pong assignment po sa inyo. Bakit yan po yung purpose ng Panginoon? Kasi eto, konting kon lang. Kasi sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi po niya, be fruitful and increase in number. Another translation, be fruitful and multiply, replenish the earth, or fill the earth. So, kung i-analyze mo, the Lord is saying, punuhin mo ng mga taong may takot sa Diyos sa mundo ito. Punuin mo ng mga taong may pagmamahal sa akin ang mundong ito. So, that's our last purpose kung bakit tayo niligtas. To establish God's kingdom on earth. Kayo ba naniniwala doon? Kaya kayo niligtas ng Panginoon. Sige, manalangin na tayo mga kapatid. Hopefully may natutunan po kayo mga kapatid na maging sa inyong pagtuturo, pag-sharing, ma-share nyo po. Lalo na po yung sinasabi kong the differences about the benefits, the rights, the function, and the purpose. Pag-ibahin po natin yun mga kapatid. Ibahin po natin yun. So let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi ito, sa iyong mga salita about the purpose of salvation.
Dalangin ko po, Panginoon, na ang kaligtasan ito ay hindi lang regalo, kundi mabuksan po namin at malaman po namin kung ano ang nakapaloob sa aming kaligtasan. Panginoon, kung kami po ay naligtas na, dalangin ko po na patuloy po kaming magsaliksi upang malaman po namin kung ano ang layunin mo sa buhay po namin, kung bakit mo po kami niligtas. We know that you did not just save us to be a member of the church. Hindi mo lang kami niligtas, Panginoon, para mag-aral ng iyong salita at manalangin. Dahil alam po namin na meron pang mas mataas na layunin na ibinigay mo po sa amin. And we pray na tulungan mo ang bawat isa na maisakatuparan ang layunin na yan by doing our function properly in the sight of you. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Action. Ano? Ano? Ano mo? Reyna ng Diyos, maliwanag po sa atin kung ano yung purpose, ano yung ating rights, ano yung ating function. Amen po ba? Amen. So we need to identify ourselves. Ano talaga yung salvation? Ano yung tinanggap mong salvation sa buhay pa natin? Para pag nag-share din tayo ng salvation sa iba, maliwanag po yun. Amen po ba? So tayo po ay dadako na po sa pagkakaloob. Pangunahan tayo ng Mama Eileen. And then sa closing prayer, pangunahan tayo mamaya. Ate Nanel. Sige po, tayo po ay magkaroon po ng pagkakaloob sa ating gawain. Sige po, ngayon naman po ito natin mga kamay sa ating mga kaloob. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sa lakas, sa oras, sa mga ibinigay niyo po sa amin pagkakataon upang kami po ay magkaroon ng pagkakataon na magkaloob sa inyo. Salamat, Panginoon, at kinikilihan namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa buhay namin ito. Panginoon, gamitin po namin, ipanapanayan po namin na magamit po ang mga kaloob na ito, Panginoon, nang naaayon po sa inyong katwiran. Pangalagaan niyo rin po, Panginoon, ang hahawak ng mga kaloob na ito at hilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At ganoon din po ay ang lahat po ng nagkakaloob, Panginoon, ay patuloy niyo ang pagbalangin, patuloy na bigyan at patuloy na daluyan ang pagpapala po para sa iba. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na may tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po'y dumako sa huling panalangin. O dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord God, sa gabi ito, Panginoon God. Salamat po, Lord God, sa naging mensahe sa gabi ito, Panginoon God. Na Lord, nalaman namin kung anong kalagayan namin sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na pag-iingat po sa buong Iglesia, Panginoon. At sa gabi ito, sa lahat po ng dumalo, Panginoon God, alam namin, Lord God, na patuloy yung pag-ibigay sa Panginoon, Lord God, ng lahat, Panginoon, Lord God, na nakinig na yung salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, at sa oras na ito, Panginoon God, guide us, lead us, surround us with your loving power, Panginoon.
At ang kinig po namin sa gabi ito, Lord God, ang iyong blessing, Panginoon, ang pag-iingan po sa buong iglesia, Panginoon, at sa bawang pamilya po namin, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Lord God, tapos po kami nagpapasalamat, nagpupulit at lumalhati, Panginoon. Sa itagilang pangalan ng God, in Jesus Christ, we believe. Amen. Kan, picture. Kain muna tayo. Mamay din. Wala nang lamesa. Ganun ba? Sige po, dalawang dari. Sa ano na ba? Ate yung gift, ate ko. Sis! Ano yun? Ano oras na? Matugtog na naman. May purpose pa yan. May purpose yan. Wala purpose sa basta. Lalagyan lang. Lahat nilagay. Hindi yan namin sa ganyan purpose. Walang laman. Yan na ba yun? Yan na ba yun? Eh, naplay na yun. May sukot. Useless daw pag walang laman. Yan yung ginawa mo, Pastor? Yan na ba yung ano, gawa? Tinachat ko si Kuya Raymond kagabi. Ay, pati si Dandan. Naguluhan lang ako doon sa nabasa. From the dust created yung mga ko. Mahayop. Oo. Pero kasi, Parang ngayon ko lang nakita ko. pero Pastor, di ba, sinabihan na siya na kumbaga siya na yung mag-overrule doon sa mga hayop. Wala naman siyang sinabi na meron talagang coming from the meron na talagang sinabi na kailangan yung mga kinirate ni Lord yung mga hayop from the dust. Kung kasi atin, yung sa Bible, hindi sila yung sunod-sunod, hindi Oo, yun. hindi. Yung, Yung yung chapter 2, actually, yun yung chapter 1. Kasi mas detailed yung pagkakalikha ng tao doon. From the dust, yun. Pero sa chapter 1, God created human lang. Yun lang. Wala na. Pero sa chapter 2, and God created man from the dust. Mas detailed siya. So, ibig sabihin, mas one. Tapos, sa chapter 1, gave right to rule. Doon sa chapter 2, mas detailed kasi yung chapter 2. Kaya, dito Parang na. doon niya in-explain yun ang chapter ano niyo eh. Chapter 1 talaga eh. Okay, let's go. Nagyayok mo na sa akin yan eh.
Gawa po ng lamesa. Kumain ka na na, inom ka ng gamot. Chicken salad and apple bites. Yes. Original yan, brother.